Alamin ang alamat at kasaysayan ng Simbahang Bato ng San Gabriel, Laurel, Batangas. Hello everyone, ito ang unang video ng Crusades 1976. Samahan nyo kaming tuklasin ang kagandahan ng sining, arkitektura at kasaysayan ng Simbahang Katoliko sa Batangas. At ang una naming pinuntahan ay ang Simbahang Bato sa Laurel, Batangas. Around 6 o'clock in the morning kami umalis ng Taguig at according kay Google Map, meron tayong 2 hours and 35 minutes para makarating sa Laurel, Batangas. Tino, Bumala. Sunday Gala. Malamig na yung lugar namin. Bago kami nakarating sa Laurel, Batangas, napastop over kami dito sa may parte ng Talisay dahil sa magandang view ng Taal Volcano at Lake. At 8:23 kami nakarating ng Laurel, Batangas at ito na yung daan papuntang Simbahang Bato. Alo, may rapro dyan. Baka dati pa yun, mga panahon pa. Siyempre, ano na rin, na-develop na yung lugar. Sakto, nagugutom na ako. Tulong sa may sakit? Tulong po sa may sakit. Tulong sa may sakit. Sa akin. Tanong mo dito ba yung Simbahang Bato? Dito papunta Simbahang Bato? Meron po dun sa may ilog. Gagawin po kayo. Meron naman po nakalagay doon. Ay, nakalagay. One lane lang. Kailangan magbigayan. Sabi sa'yo eh. Sakto lang yung kotse. Ito na yung bungad ng Simbahang Bato. Ito ay Barangay San Gabriel. Dito pa lang marami nang nag-o-offer ng pay parking para sa may mga sasakyan at motorcycle. Actually, marami rin ditong kainan ng mga lumi, tapsilugan sa kakape. Kaya pag umalis kayo ng bahay na gutom, pagdating nyo rito, mabubusog kayo. Mas pinili naming mag-parking sa may looban para mas malapit mismo doon sa may Simbahang Bato. Pagdating namin, marami na rin kaming nakakasalubong na mga paalis na. So, ibig sabihin, dinarayo talaga yung simbahan na ito. So, everyone, dito kami nakahanap ng parkingan sa may looban. Malalawak ang mga parkingan dito. Kaya kung may balak kayong bumisita rito sa San Gabriel, Laurel, Batangas, sa Simbahang Bato, hindi kayo mahihirapan sa pagpark ng mga sasakyan nyo. Ito na yung pinakabungad ng simbahan. Yang bundok na yan ay kuweba na naging simbahan. Ito ang kapaligiran ng kuweba o ng simbahan. Maraming pa ring puno at mga halaman dito sa paligid niya. Pero sa may harapan, wala na. At marami kayong makikitang nagtitinda ng mga souvenirs, kaya ng rosary, mga santo, at mga pasalubong.
Sa labas ng simbahan, merong comfort room. Malinis siya at maglagay lang kayo ng donasyon para sa maintenance and cleanliness ng comfort room. At dahil maaga kaming umalis ng bahay, minabuti muna naming mag-almusal dito sa Butsoy Lumi House. Sa labas lang yan ng simbahan. Ang in-order ko ay tapsilog at ang kay Chris ay lumig. So everyone, kain muna tayo bago tayo pumasok ng simbahan. May side dish pala kami dyan, suman. At anling kaping barako din pala siya. Everyone, ito na yung simbahang bato dito sa Laurel, Batangas. Bago kami nag-ikot sa loob ng kuweba, nagsindi muna si Chris ng kandila bilang tanda ng aming alay at pasasalamat sa Panginoong Hesukristo sa mga gabay at blessings na ibinigay niya sa amin. Everyone, iikot ko na kayo dito sa kuweba o ang simbahang bato. Alam nyo ba na may alamat ang simbahang bato o ang kapilya ni San Gabriel Arcangel? Noong panahon, ang lugar na ito ay itinuturing sagrado ng mga lokal dahil ito'y napapalibutan ng mga naglalakihang puno at halaman. At walang nakakalapit dito dahil umano ang sinumang lumapit dito ay nagkakasakit. Sa paglipas ng panahon, ang lugar na ito ay unti-unti nang nalalapitan ng mga lokal. Tanging huni lang ng ibon ang maririnig dito. At merong sabi-sabi na nakakarinig sila na magandang himig na nagmula rito. Sa panahon ng digmaan, ang kuwebang ito ang nagsilbing taguan ng mga mamamayan laban sa mga mananakop. Sinasabing mayroong itong sikretong lagusan patungo sa Barangay Paliparan, Laurel, Batangas. Totoo ba yung sinabi nila na may sikretong lagusan daw ito papunta? Ang alam ko po, ma'am, ay talaga may sikreto sila ng lagusan, pero hindi pa po natititik talaga kung dahil nung kung bumagyo yan, nung sumuot po yung tubig. Oo. Dire-diretso po ang tubig sa loob. So hindi siya confirm na meron. Hindi pa po siya confirm. Kuya, naka-video ka, okay lang? Ay, okay lang po. Ano pangalan niyo, kuya? Arnel po. Arnel. Sige po, salamat. Welcome po. Pagkatapos ng digmaan, ang kuwebang ito ay naging kanlungan ng mga lokal pag may mga malalakas na bagyo. At paglipas ng panahon, minabuti ni Father Ben Meranya na gawing simbahan ang kuwebang ito noong year 1990s. At ito ay dinarayo ng mga nagbibisita iglesia lalo na sa panahon ng Kwaresma.
everyone na nakaabot sa dulo ng video ito, maraming salamat sa pagsama sa amin sa hindi namin malilimutang karanasan ng paglalakbay. Paki-subscribe, like and share po ng aming video. At abangan kami sa aming Calirega Church na Subo, Batangas Adventure.